Magandang araw sa inyo mga sir. Magpapalit tayo ngayon ng compressor semi-hermetic 35 HP. So itong compressor na po ito ay stock up na. So kailangan ng palitan. So ito po ang kanyang mga controller. So ipapakita ko lang po sa inyo. Pati po ang kabuuan ng ating package unit. So ito po siya. Bali ducted na po siya na centralized. So mga sir, i-align din natin ang motor pulley ng ating package unit kasi hindi na siya naka-align. Mas malalim po yung isang groove ng ating motor pulley. So i-adjust po natin para yung belt natin na hindi parating nasisira. So ayan po, hindi ko na nabidyohan kanina yung pagtanggal ko. So ayan po, natanggal na po yung motor pulley. Ito mga sir, yung minaklas nating motor pulley kanina. So ang problema nito ay yung isang groove niya, mas malalim po yung isa. So i-adjust po natin para maging pantay po sila. Kasi mas maluwag po yung isang belt niya parati at parati siyang nasisira. So ayan po yung ating motor pulley. Bali magpapalit din tayo ng pan motor bearing mga sir, kasi yung ating isang pan motor ay maingay na yung kanyang bearing. So ayan, binabaklas na ng isang kasama natin para mapalitan din ang bearing. Ito naman sir ang ating ipapalit sa ating sirang compressor 35 HP. So ayan po ang ating kasama sa trabaho, isang Saudi, nag-iisang natira, masipag. So ayan po, kinagamitan na ng lifter para mai-prepare na sa malapit sa ating unit. So ayan po. Bali palitin na rin po pala ang ating mga contactor ng ating compressor. So ayun po, pinapalitan na rin po natin. Bali dalawang contactor po yung pinapalitan natin kasi ang ating compressor ay part winding. So high voltage po siya, 460, 440 to 460 po ang. So ayan mga sir, prepare ko na rin itong motor pulley. So bali maya maya install ko na rin ito. So tignan ko lang yung pinaka key nya, pang lock sa shafting ng ating motor, habang aking mga kasama ay babaklas ng pan motor at nagdeterminate sa ating accessories para sa ating compressor. So dito naman ako sa motor pulley, bali kakabit ko na rin to. So i-prepare ko lang mga sir. Tignan natin kung anong magandang paraan na gagawin natin para rito. Ito na mga sir, simulan na natin ikabit at i-align ang ating motor pulley. So tignan po natin kung anong magandang posisyon niya para naka-align siya. So ihanap muna natin kung anong magandang side ang iuna. So ayan mga sir, nakuha na natin yung alignment, pati yung lalim, parehas na yung lalim ng ating B-belt na dalawa sa ating motor pulley. So yan, din na siya masisira. So higpitan na natin, fix na natin yung ating motor pulley para okay na siya.
So ayan mga sir, nakita nyo tapos na. I-align na natin ang ating motor pulley sa ating blower pulley. So parehas na po yung lalim ng ating groove para sa ating belt. So ayan po, okay na siya. So finish na po tayo rito sa isang ito. Dito naman tayo mga sir sa ating compressor na papalitan. So bali tinatanggal pa lang yung mga accessories na nakakabit sa ating compressor. So andito ang ating mga kasamahan. Ayan, habang tinatanggal nila. So hintay-hintay lang tayo mag-clear yung mga lahat ng mga accessories na nakakabit bago natin i-pull out yung ating lumang compressor para mailagay din natin yung bagong compressor ngayon. Ito pala yung compressor na ipapalit natin mga sir. So ayan yung model nya. Kung nakikita nyo yung model. So ayan po. Kumustahin din natin ang ating isang kasama na nagpapalit ng condenser pan motor. So bali po na pull out na siya. So nire-repair na sa shop. Papalitan po yung bearing. So ito po yung inalign natin kanina. So okay na yan. So ito na lang yung filter core. Mamaya isunod natin yan. Papalitan natin ng filter core. So ito na yung bagong compressor sir na ipapalit natin. So bali natanggal na namin kanina yung lumang compressor. So hindi ko na nabidyohan kasi mano-mano lang yung pangtanggal namin. Bali diniskartehan na lang namin. Kagaya rin itong isang bago. Ganun din ang gagawin namin sa ginawa namin kaninang una kung paano ito tanggalin. Para hindi kami masyadong mahirapan. So ayan po. Diskarte na lang. Technique na lang po ang gagawin namin. So ito na mga sir, naisampa na namin yung bagong compressor. So nailagay na namin sa kanyang base. So bali termination na lang at pagkabit sa ating suction saka discharge, mga accessories sa compressor at termination sa kanyang supply. So ayan mga sir, medyo magpahinga muna ang mga kasama natin. Medyo mabigat po ang compressor. So ayun po, dahan-dahanin lang natin. Hindi naman tayo nagmamadali. So ito yung ating mga kasamahan, medyo napagod din sila. Saka mainit. So ayun, dahan-dahan lang. So ayan mga sir, kung nakikita nyo yung ating filter core, bari natanggal na rin, nabaklas na din. So ayan, papalitan na lang yan. So 2 piraso siya. So ayan mga sir, habang prepare natin ang mga fittings ng ating compressor. So ayan. So ayan mga sir, termination na ng supplies para sa ating bagong compressor. So ayan, hinihigpitan na. Para pagkatapos vacuum na natin ang ating system. So okay na din yung ating bagong contactor para sa compressor. So okay na din yung mga accessories. Nakabit na lahat. Discharge sa suction, okay na din. Pagkatapos ng connection ng ating mga wire, so maya i-leak test na rin natin. So lagyan natin ng pressure ang ating system para makita natin kung may leak siya, para sigurado, para pag vacuum natin tuloy-tuloy din na mga sir, para wala na tayong problema. So ayan na mga sir, bali okay na ang ating termination para sa mga wire. So bali may pressure na rin ang ating system. So bali na check na rin natin. Bali wala siyang leak. So okay na tayo, ready na tayo para sa ating vacuum. Para sa pagba-vacuum ng ating system.
So bali ang mga kasamahan din pala natin ay kinakabit na yung pan motor, condenser pan motor na pinalitan ng bearing. So ayan, malapit na rin may kabit. So ayun mga sir, nire-ready na rin yung ating vacuum para maya-maya isusunod na rin natin yung pag-vacuum sa ating system para tuloy-tuloy na kung sakali mapagana natin ngayong hapon. Ayan na mga sir, sinimulan na natin yung pag-vacuum sa ating system para ma-evacuate natin lahat o matanggal yung mga hindi ka nais-nais sa loob ng ating system para maganda po yung lamig ng ating package unit. So ayan mga sir, double check lang natin yung contactor na pinalitan, okay na lahat. Sa ating condenser pan motor, okay na din, naikabit na. So almost finish na tayo. Malapit na. Pagkatapos ng vacuum, recharge ng freon. So malapit-lapit na tayo matapos. So ikutan lang natin ang ating unit ulit. Natin sa loob ang ating filter core, so naibalik na. So ayan, bago na yan mga sir. Ating blower pulley saka motor pulley, okay na din. So ito ang ating discharge duct, supply and return duct ng ating unit sa taas. So binabalik na rin ng kasama natin ang mga tinanggal na parts ng ating package para maya-maya katapos ng vacuum, charging na lang ng ating unit. So tapos na tayo sa vacuum ng ating unit mga sir. So ayan, kinakargahan na natin. So unahin na lang natin sa ating discharge line po ang inuna nating kargahan ng ating refrigerant R22. So ayan po ang ating pressure ngayon, initial pressure. So nasa 100 yung high side natin. Ang ating suction nasa mga 70. Pero kulang pa po yung karga niyan. Pag-andar ng compressor pag nag-circulate na yung ating freon, bali magdadagdag pa rin tayo. So sa kabila naman yung nilagyan para malagyan ng liquid. So ayan mga sir, bali nag-start ng ating compressor. So bali inuunti-unti natin siyang kinakargahan ng gas para mas maganda yung lamig niya mga sir. So ayan, minomonitor lang natin. So dahan-dahan lang ang pagkarga natin. So ayan mga sir, i-check natin ang ating compressor ampere, running ampere nya nasa 29 amperes sa ating compressor. Yung pan motor na pinalitan ng bearing kanina,
So mababa po ang refrigerant charge pa. So tingnan natin kung ilan na ang kanyang suction pressure. So ayun, nasa 10 pa lang, 10 PSI pa lang po. So dagdagan pa natin kargahan. So dahan-dahanin lang natin mga sir para maganda ang lamig ng ating aircon. So ayan mga sir, update lang tayo sa ating pressure ng ating kinakargahan. Tignan natin sa ating gauge manifold kung ilan na yung ating suction. So ayun, nasa around 28 PSI na po. So medyo mahaba-haba pa. So ayan, dahan-dahanin lang natin. So tignan natin yung kanyang amperage, 36.2. So ayan mga sir, check natin yung kanyang nameplate. Tingnan natin ang RLA nya, 63.5 RLA. So ayan ang kanyang temperature, medyo mainit-init pa, 83 degree Fahrenheit. Update naman tayo sa ating gauge pressure. So nasa 35 PSI pa lang. Ang ating high side nasa 250. Ang ating amperage 40.1 ampere. So ayan, dahan-dahan na siyang tumataas. So malapit-lapit na rin ma-reach natin yung pressure na desire natin o required pressure niya. So ayun mga sir, update ulit tayo sa ating gauge pressure at sa amperage ng ating compressor. So ayun, 45.5. Sa ating suction pressure naman, nasa 45 na siya, 45 PSI. Bali ang ating high side medyo mataas na, 310 na. So ayun mga sir, sa ating nakuhang pressure sa ating discharge at saka suction, sa tingin nyo sir, may problema na ba ang ating TXB? So comment down below sir. So ayun nga mga sir, ang final reading natin sa ating gauge ay 45 PSI sa suction at sa ating discharge ay 320 PSI. So yun lang muna yung kinarga naming pressure. So bali malamig naman siya. Maraming salamat mga sir. So like and share, subscribe sa aking channel para sa ating susunod pa na mga video.